Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong si Jimmy Bundok, abogado ito ngayon eh. Kailang take kaya ito bago pumasa. Anyway, abogado na yan, singer yan, DDS. So, ano ito? Parang ang mangyayari dito kay Jimmy Bundok, ang sabi niya kasi, dalawa na, anong tawag doon? Republic of Mindanao is coming. Mindanao Republic pa is coming? Ano ba yung nakaano niya? Mindanao Republic is coming soon. Republic of Mindanao coming soon. Yun yung eksakto niyang post. Ang sabi kasi ni Jimmy Bundok sa post niya, ano daw? Mayroon daw dati na daw na mayroong panawagan na humiwalay ang Mindanao. Talaga naman daw dati na dalawa na ang Pilipinas, parang ganun yung sinasabi niya. Yung Republic of the Philippines at saka yung Mindanao na gustong humiwalay. O ngayon, sa ginawa daw na ito ng ICC at ang gobyerno sa Manila ay sinuportahan ng ICC, parang lumalakas ngayon ang panawagan, ayon dito kay Jimmy Bundok, lumalakas ang panawagan na humiwalay. Humiwalay na ang Mindanao. Yung call for secession ng Mindanao is part of our history. Okay. Ang naging malinaw lang po kasi pagkatapos po nung very expected na desisyon po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaction, no? And it really reveals that dalawa po talaga ang Pilipinas. Kasi total dalawa naman daw talaga ang teritoryo ng Pilipinas, Mindanao at saka yung Republika ng Pilipinas. Pero sa ginawa daw na ito kay Duterte sa issue ng ICC, ang mga taga Mindanao ay lumalakas ang panawagan na humiwalay na lang ang Mindanao. Total naman hindi pinoprotektahan ang mamamayan. Total daw hindi pinotektahan si Duterte na taga Mindanao. Dating presidente pa naman daw hindi naman pinotektahan. Ay kung ganyan din lang daw maghihiwalay na ang Mindanao. Hindi naman pala kayang protektahan si Tatay Digong nila. Yan yung kaya lang abogado siya, ganyan sinasabi niya. Pag abogado ka, hindi ka magpo-promote, hindi ka magtataguyod ng mga kaisipan na maghihiwalay ng Pilipinas. O maghihiwalay ng bahagi ng Pilipinas, maghahati ng Pilipinas. Kaya lang sinasabi niya, coming soon na daw ang Republic of Mindanao. Para din itong si Kiko Barsaga eh. Kaya lang si Kiko Barsaga hindi abogado, siya abogado. O bakit siya ganun? Hindi ba siya abogado? Hindi niya ba naintindihan na hindi pwede yun? Manawagan siya ng ganun? Dapat mag-promote siya ng pagkakaisa ng mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Hindi pagtulak o pagpaguyod ng kaisipang maghahati nito. At galing pa naman sa kanya. Galing pa naman sa kanya na isang abogado. Kaya abogado ba siya? Alam niya ba ang pinagsasabi niya? Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Parang ito? Hindi dahil lang doon sa ginawa kay Duterte, dahil lang doon sa na-deny ng ICC yung request for interim release, aabot ka na sa punto na ihiwalay mo na ang Mindanao. Naman yan. Napakababaw naman na dahilan niya. Ibig sabihin yung paghihiwalay mo ng Mindanao, personal na dahilan dahil kay Duterte. Dahil kay Duterte, ihiwalay mo ang Mindanao dahil lang sa hindi siya binigyan ng interim release. Anong klase naman tong mga DDS na to? Kaya lang, nakakadismaya dyan kasi abogado ito. Kakasira sa profesyon ng mga abogado. Ganyan din yan noon si Pantaleon Alvarez. O di ba dati rin, nung hindi pa na-aresto si Duterte at dinadala sa ICC,
Itong si Pantaleon Alvarez, dating speaker, lawyer din niya, nagtutulak din ng paghiwalay ng Mindanao. Mindanao Independence Movement naman, MIM. Kaya lang, napaka-ano naman. Napaka-anong niya. Dati kang speaker, congressman ka pa, incumbent, lawyer ka pa, tapos mananawagan ka ng Mindanao Independence. Ito naman, lawyer naman to. Ganun din, mananawagan din. Ano bang mga nangyayari sa mga DDS na lawyers na ito? Alam ba nila ang pag-aaral nila ng batas? Yung sinumpa nilang tungkulin, na hindi sila magtataguyod ng mga kaisipan, na o promote ng pagkakahati-hati, pagkakawatak-watak ng Pilipinas. Dahil lang kay Duterte na deny yung interim release request, hihiwalay na kayo, hihiwalay nyo na ang Mindanao. Saka akala nyo naman magsusurvive ang Mindanao. Ano yan? Maraming mga pabrika, maraming mga negosyo, nasa Luzon pa rin. Ang mga probinsya ng Mindanao, dependent pa rin sa IRA na panapadala ng local government, ay ng national government. Hindi pa ang Mindanao. Marami na rin resources ng Mindanao, pero imbalanced pa ang pag-unlad ng Pilipinas. Ang development ng Pilipinas nakasentro lang sa NCR, Calabarzon, Central Luzon. Yung malaking kita na ginagamit sa pang-finance ng mga IRA galing dyan sa mga na yan. Kaya mahirap pa yan kaisipan na yan. Hindi pa yan uubra. Kaya lang yun, lawyer ka tapos ganyan yung ano ba tong si Jamie Bundok? Sobrang magkapanatiko kay Duterte, ganyan na yung mga kaisipan. Kakabunsyo. Ay, ano ba ito? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.